Naisip mo na ba o natanong mo ba ang sarili mo kung bakit magagalitin ka? Madali kang mairita. Napag-isip-isip mo ba na alamin yung mga cause o yung mga pinanggagalingan ng ganitong pangit na pag-uugali? Ngayon sa oras nito, pag-uusapan natin bakit nga ba magagalitin tayo o bakit madali tayong mairita. Bakit napaka-negative natin or madali tayong magtampo o kaya tayo ay madaling mainggit. Sa usapang ito, malalaman natin kung ano yung mga root cause nun. Susubukan ko na makapagbigay ng mga paraan para tayo ay mabago, tayo ay matulungan magbago. So tara na! Alam mo ba na ang ating mga kaisipan ay may malakas na impluwensya sa ating pagkatao at sa loobin? Ito yung mga humuhubog sa ating pagtingin sa ating sarili at sa mundo sa paligid natin. Ito kung ano yung iniisip natin, ito yung nagiging tayo. Kaya kailangan natin maging maingat at kung ano ang pinapayagan natin manatili sa ating mga isipan ng paulit-ulit. Saan ba nanggagaling yung mga ideas, yung mga iniisip natin? Kung oobserbahan mo, ang mga naiisip natin ay nanggagaling sa mga pinapakinggan natin. O kaya yung mga napapanood natin o yung mga nakikita natin sa ating paligid at sa mga nababasa natin. Ano ba yung mga pinapanood natin at parati nating iniisip? Kung tayo ay manonood ng drama at parati nating iniisip yung napanood natin, yung mga sinasabi, yun yung mga makakatch natin. Halimbawa, nanood ka ng nag-aaway, tapos napakinggan mo kung paano sila magsagutan, at yun ay lagi mong nire-replay sa iyong kaisipan. Once na ikaw ay maka-encounter ng the same situation, hindi mo namamalayan, yun na rin ang masasabi mo. Yung mga napanood mo, gagayahin mo. Sinasabi sa Proverbs 23 verse 7, "For as he thinks in his heart, so is he." Sabi doon na kung ano daw yung iniisip natin, yun ang magiging tayo. Okay. Tandaan natin, the Lord Jesus came here to give us life to the fullest. But the thief, the enemy, Satan, came here to kill, to destroy, and to steal from us. At sa pamamagitan ng mga maling kaisipan, mga negative thoughts, tayo ay nasisira ang ating pagkakilala sa ating sarili, nasisira ang ating pagkatao. He wants to steal. Tayo ay ninanakawan ng katotohanan. Ano ba yung totoo? Halimbawa, sabi ng Panginoon sa atin, ang pangako niya ay tayo ay hindi iiwanan ng Diyos. Pero ang maririnig mo or ang pinapasok sa kaisipan mo ay ikaw ay nag-iisa. Ngayon, alam mo na ang mga kaisipan or ideas ay may malakas na impluwensya sa ating pagkatao. Alam na rin natin na ito yung humuhubog sa ating pagtingin, sa ating sarili, at sa mundo na kinagagalawan natin. Pero ang tanong, maaari ba nating kontrolin ang mga pumapasok sa isip natin? Maaari ba nating kontrolin yung mga negative thoughts? Actually, hindi natin mapipigilan ang mga negative thoughts na yun. Meron tayong choice to reject or to receive. Meron tayong kapangyarihan to reject those negative thoughts. Pag-usapan naman natin kung paano nating lalabanan ang mga negatibong kaisipan. Isa sa mga paraan upang labanan ang mga negatibong kaisipan ay ang palitan natin ito ng mga positibo. Halimbawa, sa halip na isipin natin na hindi ako sapat, maaari nating isipin na ako ay anak ng Diyos at mahal niya ako. Sa halip na isipin natin na hindi ako makagawa ng tama, maaari nating isipin, kaya kong gawin ng lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Sa halip na isipin natin na walang nagmamahal sa akin, maaari nating isipin, mahal ako ng Diyos at may plano siya para sa akin. Sa halip na isipin natin na iniwan na ako ng Diyos, maaari nating isipin na ang Diyos ay lagi nating kasama. Hindi niya tayo pababayaan o iiwan. Sa halip na isipin na walang pag-asa, maaari nating isipin na sa Diyos walang imposible. Pangalawa, isa pang paraan upang labanan
ng mga negatibong kaisipan ay ang pananalangin or prayer at ang paghingi ng tulong sa Diyos. Maaari natin sabihin sa Diyos ang ating nararamdaman, ang mga iniisip natin, ang kahilingan natin sa Kanya. At pwede natin hingin at ipakita sa atin ng Diyos ang mga kasinungalingan na ating pinaniniwalaan at ipakita sa atin ang katotohanan. Maaari din natin hilingin sa Kanya na tulungan tayo na makita ang ating sarili at ang ating mga sitwasyon mula sa Kanyang pananaw at magtiwala sa Kanyang mga pangako. At ang panghuling paraan upang labanan ang mga negatibong kaisipan ay ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay puno ng katotohanan, pag-ibig at pag-asa at makakatulong ito sa atin na baguhin ang ating mga isipan at buhay. Ang salita ng Diyos ay parang tabak na makakapaghiwa sa mga kasinungalingan ng kaaway at parang ilaw na makakapagpatnubay sa atin sa dilim. Ito ay makakapagpaalala rin sa atin kung sino tayo kay Kristo at kung ano ang ginawa niya para sa atin at kung ano ang inihanda ng Diyos para sa atin. Ngayon naman ay ibabahagi ko sa inyo ang mga ilan na pangako ng Diyos na pwede nating pag-isipan o i-replay sa ating kaisipan. Tandaan natin, ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan o iiwanan. Ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa at gagawin niya ang lahat ng mga bagay para sa ating ikabubuti. At tatawarin niya ang ating mga kasalanan kung aaminin natin ang mga ito. Bibigyan niya tayo ng mabuhay na walang hanggan kung mananampalataya tayo sa kanyang anak. Gagawin niya tayong higit na matagumpay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Gagamutin niya ang ating mga sugatang puso at babalutin ang ating mga sugat. Bibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Gagawin niya tayong bagong nilalang kay Kristo. Dapat nating payagan lamang ang mga kaisipan o idea na makakatulong sa atin na maging kung sino ang gusto nating maging. Kung sino ang gusto ng Diyos na maging tayo. Dapat nating punuin ang ating isipan ng mga katotohanan ng pag-ibig at pag-asa. At huwag hayaan maghari ang takot, pagdududa o galit. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito, sa pagbibigay mo ng mga kaalaman patungkol sa mga bagay na dapat naming isipin at mga hindi dapat. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko sa mga nakikinig na matutunan ng bawat isa na piliin ang mga kaisipan na makakatulong po sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng desire na magbasa at magbulay-bulay ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging prayerful, na laging lumapit sa iyo. Naniniwala kami na ikaw lamang ang makakatulong sa amin. Panginoong Diyos, sa oras na to, sa mga nangangailangan, dalangin ko na isupply mo ang kanilang mga needs. Sa mga may sakit, dalangin ko na pagalingin mo po sila, Panginoon. Ito ang iyong pangako, na sino man lumapit sa iyo ay iyong sasagutin. Sino man nangangailangan ay iyong bibigyan. At sabi mo, Panginoon, sino man ang tumatawag sa iyo ay sasagutin mo. Sino man kumakatok ay pagbubuksan mo. At sino man, Panginoon, ang nangangailangan, nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo. Ikaw ay tapat, nasasagot sa aming pangailangan. Salamat po, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na maaasahan at nagtuturo sa amin kung paano kami mamuhay ng matagumpay sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Salamat po, O Diyos.
In Jesus' name, Amen.